Praise God. Pwede ba na tayo ay tumayo? Pwede bang sabihin mo sa lima mong katabi, hanap ka ng lima, sabihin mo sa kanya, kapatid, you are blessed! Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi yan? Mamili ka ng lima, sabihin mo, kapatid, you are blessed! You are blessed! You are blessed! You are blessed! Receive it! Amen? Pwede ba palakpakan po natin ng ating Diyos na buhay? Sino po excited? Amen. Sino pong gustong tumanggap sa Panginoon ngayong hapon na ito? Alam niyo po yung ating blessing, tanggapin na po natin. Amen? Ang lahat na maniniwala tatanggap po ngayong hapon na ito. Amen? Ang lahat na maniniwala tatanggap ngayong hapon na ito. Kapag hindi ka naniniwala, hindi ka tatanggap. Amen. Kaya sabihin mo sa iyo, kapatid, maniwala na tayo. Na may blessing tayo. Amen. You are blessed. Pwede ba tayo natin manalangin? Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito. Katunay nga, Panginoon, na tinanggap na po namin ang lahat ng blessing po na ipinagkaloob po sa amin. Tunay nga, Panginoon, tulungan mo po kami na ma-exercise po namin ang aming pananampalataya upang magamit po namin ito, Panginoon, ang aming mga blessing upang ma-enjoy po namin ito, Panginoon. At hayaan mo po ang iyong mga salita ngayong hapon na ito. Ang maihahayag, Panginoon, ay magsilbi po sa aming puso ay maging matabang lupa. Magrema po ito sa aming mga puso at paggamit po namin ito sa aming po pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon. Ingatan niyo po kami. Ikaw lamang po may taas. Itago mo lamang po ko sa iyong likuran. Ikaw lamang po mag-usap sa punong ng banal na Espiritu na kumilos sa lugar na ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ng ating Panginoon at pwede na po tayo makaupo sa presensya po ng Panginoon. Alam niyo po, yung ating pong pinag-uusapan na redeem ay isa po sa mahalaga po na pag-usapan po natin na tayo po lahat ay pinagpala na. Amen po ba tayo doon? Mukhang nagsisimula pa lang tayo pa kaya yung tanggapin ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Alam niyo po, 3 linggo natin po itong pinag-uusapan. Alam ko po na naiintindihan na po natin na yung ginawa po ng Panginoon na niredeem niya po yung ating blessing. Amen. Kasi alam niyo po, nung nagkasala po si Eva at si Adan, yung ating blessing po ay parang dahil sa kasalanan, parang nagkaroon ng kahadlangan. Pero alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon sa ating pong pag-aaral. Dahil kay Jesus, yung ating pong review ko lang po kayo, yung ginawa po ni Jesus ay kasapatan po sa ating pong buhay. Amen? Amen po ba tayo doon? Ito nga po pinag-usapan natin na yung propitiation ng Panginoon, yung ginawa ng Panginoon, yung reconciliation, na kumbaga ang Panginoon na po yung nag-reconcile sa tao between po sa Diyos. Amen po ba tayo doon? Na ni-reconcile na po tayo to change completely. Kumbaga siya na po yung dahilan po kung bakit na karoon po ng redemption of our blessing. Ayon po ba tayo doon? Kaya yung ating po, yung number 3, pinag-usapan din po natin yung redemption na pinag-uusapan. Yung redemption po na, ito po ay, ang sabi po, redemption, the action of saving or being saved from sin, error, and evil. God plans, ano po yung plano po ng Panginoon, is may redeem po tayo, yung redemption of this word. Kumbaga si Jesus Christ came to redeem us. Amin po ba tayo doon? Amin po ba tayo doon? Sino po yung iniwala na si Jesus po ay naparito po sa lupa upang i-redeem po tayong lahat? Amen? Ikaw at ako gustong i-redeem po ng Panginoon. Amen? Why? Because we are sin. Nagkasala po tayo. Amen po ba tayo doon? At dahil nasa kasalanan po na yan, yung ating blessing, parang nagkaroon na kahadlangan. Pero dahil po kay Jesus, si Jesus po, na walang kasalanan, ay nagkasala upang po kabayaran sa ating mga kasalanan. Doon pa lamang po, papalag na tayo. Why? Kasi tayo pong lahat, kung di natin tinanggap si Jesus, tayo pong lahat ay pupunta sa impyerno. Tayo pong lahat ay pupunta sa impyerno, dagat-dagatang apoy. Tandaan mo kapatid, yung grace na tinanggap mo sa Panginoon, hindi mo in-earn yan. Amen? Ginawa po ni Jesus yan. Ang kailangan natin gawin, tanggapin po natin. Amen po ba tayo doon? At maniwala po tayo na si Jesus sapat na.
Pwede bang sabi mo sa iyong katabihan, kapatid, si Jesus, sapat na sa buhay ko. Mo kaya yung sabihin na. Sabi mo, kapatid, tapagin mo sa akin, kapatid, mamaya ka na matulog. Kapatid, sabi mo, si Jesus, sapat na sa buhay ko. Amin po ba tayo doon? Alam niyo po, napakabuti po ng ginawa ni Jesus. Dahil po sa ginawa ni Jesus, tayo pong lahat ay may karapatan po na tumanggap ng blessing po. Hindi lamang po, kung baka minsan naiisip natin yung blessing sa langit, hindi po, ang blessing po maranasan natin dito sa lupa. Amin po ba tayo doon? Amin po ba tayo doon? Sino pong gusto makaranas ng blessing po? Yung blessing na overflowing. Amin po ba tayo? Yung tuloy-tuloy na pagpapala. Alam niyo po, ang mga Kristiyano po, hindi nag-ahabol sa pagpapala o sa blessing. Tayo pong hinahabol ng blessing. Amen. Mukha ayaw niyo maniwala doon. Ang lahat po ng maniniwala, tatanggap po. Maniwala po. Amen. Pwede bang sabihin mo sa iyong kapatid? Hindi mo kailangan habulin ng blessing. Tayo nga habulin ng blessing. Amen. Amen po tayo doon. Alam niyo po, si Jesus po, niredeem niya tayo. The redemption. Kaya napakahalaga po ng ating pinag-uusapan. Ito po yung ating text sa Galatians chapter 3, verse 13 to 14. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on the pole. And He redeemed us in order that the blessing given to the Abraham might come to the Gentiles through Jesus Christ. So that by faith, sabi mo nga, by faith, we might receive the promise of the Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, Jesus Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Alam niyo mga kapatid, tayo po ang dapat mamatay dahil tayo ay makasalanan. Ang sabi po sa Romans, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at lahat po tayo ay nagkasala. Kaya wala tayong hindi natin maabot. We fall short nga po eh. Sa totohanan lamang. Kaya cursed is everyone who is hung on the pole. He redeemed us in order that the blessing, sabi mo nga yan, blessing, given to Abraham might come to the Gentiles. Alam niyo mga kapatid, mapalad ka. You are blessed. Not because dahil ginawa mo. Hindi dahil mabait ka. Mapalad ka dahil mabait ang Diyos. Mapalad tayo. Hindi dahil mabait tayo, hindi dahil mabait. Hindi. Totohanan lamang, we are not worth it. You are blessed. Kaya ka naging worth it because of Jesus Christ. Amen po ba tayo doon? Amen po ba tayo doon? Sabi po niya, sa Galatians chapter 4, sa 30, sa ibang salin po, sabi niya, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who is hung on the tree, so that in Christ Jesus, that blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promise from His Spirit through faith. Ang sabi sa Galatians chapter 4, ang redemption daw po, sabi yan, to redeem means to buy out and remove from the market in order to set at liberty. In the context of salvation, redemption refers to the work of Christ in setting us free from the bondage of sin, slavery, and all its awful consequences. Alam niyo mga kapatid, yung tinanggap po natin na redemption na tinatawag in context of salvation, hindi dahil sa ginawa po natin. Refers to the work of Christ in setting us free. Kaya kapatid, malaya ka na. Pwede bang sabihin mo sa iyo, kapatid, malaya ka na. Sa bondage of sin, slavery, and awful consequences.
Malaya ka na, kapatid. You are free. Amen. Ano ba tayo doon? We are free. Mukhang yung ayaw niyong sabihin, mukhang hindi pa kayo malaya. Sabi mo nga, we are free. We are free. I am free. I am free. I am free. Ano ba tayo doon? An act of atoning for guilt and fault or mistake or the state of heavy atone. Kaya nga sabi mo kapatid, I am redeemed. For the curse of poverty, you are redeemed, kapatid. For the curse of depression, you are redeemed, kapatid. Mental health, you are redeemed, mga kapatid. In every addiction, you are redeemed. You are redeemed in sickness and diseases, you are redeemed. In physical death, you are redeemed. In spiritual or eternal death, you are redeemed. Kapatid, you are redeemed. Amen. Yung iba nagdududa pa. Amen. Nawa pagkatapos ng mensahe na to, hindi na tayo magdududa. Amen po ba tayo doon? Kasi ang nagdududa, hindi makakatanggap. Amen. Biblical po lang sabi mo. Amen? Ang mga nagdadalawang isip, hindi makakatanggap. Pero ang buo ng pananampalataya, siyang tatanggap. Amen po ba tayo doon? Yung ating pananampalataya po, dahil sa finished work of Christ, involved believing that Jesus Christ's death on the cross fully paid for the debt of our sin. Kaya nga sabi niya po, tetelestai, yung pagka fully paid, yung ating utang, fully paid. Mukhang hindi kayo natutuwa, mukhang lahat ng anak ng Diyos, lahat ng member ng Church of the Rock, walang utang. Sino po may utang? Taas sa kamay. Kayang bayaran ng Diyos siya. Alam niyo yung utang na kamatayan, binayaran nga ni Jesus. How much more? Amen. Amen ba tayo doon? Pastor, paano yun? Babayaran ng Diyos siya. Amen. Kasi binayaran ng Diyos ang inyong buhay. Para sa kanyang dugo. Amen. Fully paid. Pwede mo sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, fully paid na tayo. Yung kasalanan natin lahat, bayad na. Uulitin ko po, yung kasalanan natin lahat, binayaran na. Mukhang hindi pa rin kayo masaya. Uulitin ko po. Yung ating mga kasalanan, yung magiging chismosa mo, yung mga past life mo, yung pagiging addict mo, sabihin pa natin, yung pagiging subelero mo, o subelera mo, yung paninira mo, lahat ng yung kasalanan, binayaran ni Jesus yan. Kaya huwag ka na magiging chismosa. Kasi binayaran ni Jesus yan. Huwag po natin gamitin excuse ng grace ng Panginoon para tayo mamuhay sa kasalanan. Once na tinanggap natin yung grace ng Panginoon, nagbabago po yung buhay natin. Amen. Amen po ba tayo doon? Amen po ba tayo doon? Kasi once na tayo ay nakatanggap ng pagpapatawad sa Panginoon, lalo tayo napapamahal sa Panginoon. Ngayon, yung ating buhay nag-iiba ng direksyon. Amen. Yung dating papunta sa bingkuhan, papunta na ng church. Yung dating papunta ng sugalan, pupunta na ng church. Kasi nag-iiba ng direksyon. Why? Because of the grace na tinanggap natin sa Panginoon. Tandaan po natin yung grace po, hindi natin in-earn. Hindi natin kayang bayaran. Kaya nga, Jesus Christ fully paid. Amen. Mahal niyo po ba ang pastor niyo? Amen. Pasensya na po kayo ha. Kung po.
Yun naman po yung lumang pagkataon na naman po yun. Kasi bago na po tayo nila ngayon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Amen po ba tayo doon? Alam niyo po, tingnan po natin yung example po. Si David. Si David po ay, ito po yung man who knew his covenant with God. Si David po, yung pong David na kilala po natin, hindi po si David, hindi po yun. Yung David po na tumalo po kay Goliath. Makikita po yung sa Revelation. Yung tumalo po kay Goliath. Amen po ba tayo doon? Hindi po si Tanggol. Si David po tumalo kay Goliath. Amen. Si David po, na alam niya yung covenant niya sa Panginoon. Nasabi niya nga yan na si Goliath, kaya kong talunin yan. Hindi dahil sa aking kakayanan. Bakit nga sabi ni David, di ba? At ang tingin ni Goliath sa kanya, sino ba to? Minsan, napapatunayan po yung ating covenant sa Panginoon kapag umahalaw po tayo sa mga pagsubok sa buhay. Amin po ba tayo doon? Si David, alam niya yung covenant niya na kaya niyang pataubin ang lahat ng mga bagay kahit gigante. Kaya niyang pataubin. Because kasama ang Diyos. Amen. Amen. Kaya nga, sabi po sa Psalm chapter 103, verse 1, Bless the Lord, O my soul, and all that is with me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Sabi ni David, Bless the Lord, O my soul. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Blessing. Do not forget the benefits. Amen. Amen. Ano ba yung benefits na yan? What are those benefits? Sabi dyan sa verse 3, Who forgives all your iniquities, who heal all your diseases, who redeem your life from destruction, and crown you with loving kindness and tender mercy, who forgive your all iniquities. Lahat ng iyong mga kasalanan. And ito po yung mga benefits po ito pinag-uusapan natin. Who heals all your diseases. Sickness and diseases. Kasama po dyan sa benefits na yan. Kaya nga, magaling ka na. Amen. You are healed. Kung may kayo nararamdaman, tanggapin mo, magaling ka na. Amen. Nalala ko po, nagkaroon na ako ng problema sa colon. Pumunta po ako sa doktor niya, nagsita po ako. Nakakala ko, dahil po, I am healed. At good news, nung ako po'y tinignan ng pinasukan po ng tubo, yung aking pong bituka, sabi niya, good news. Kasi hindi lang isa, dalawa na kami problema. Gusto good news pa yun? O pero sila ko may gagawin ng Diyos eh. Alam niyo mga kapatid, itong last seat ako po, last seat ako ng pagkabalik po ng Pilipinas. Another na naman. Ito talaga yung good news. Wala nang nakita ni Bakas. Ito palakpakan po natin ng Panginoon. Why? Kasi kayang pagalingin ng Panginoon yan. Pinagaling ka na ng Diyos eh. Maniwala ka, tatanggap ka. Amin ba tayo doon? Yung problema natin sa colon, wala na ni kahit anong bakas. Sabi ko, thank you. Amin ba tayo doon? Kaya kapag tayo po naniniwala sa salita ng Panginoon at dinideclare mo na may ginagawa sa iyong Panginoon, may gagawin sa iyong Panginoon. Amen. Amen. Niredeem na tayo dyan. Who redeemed your life from this
distraction. Minsan, ano ba yung distraction yan? Yung distraction minsan, parang, minsan, may mga problema tayo, finances, kaya i-redeem ng Diyos yan. Problema dun sa trabaho, kaya i-redeem ng Diyos. Ni-redeem na nga ng Diyos yan eh. Yung problema, wala kang papel, kaya ng Diyos. Amen. Who crown you in loving kindness and tender mercy. Crown you means to put upon you. He put upon you His loving kindness and tender mercy. Amen po ba tayo dyan? Amen po ba tayo doon? Ayan po yung mga blessing. Pero hindi pa po ako tapos. Ito po, blessing po na to. Who satisfy your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagle. And the Lord execute righteousness and justice for all who oppress. Who satisfy your mouth with good things. Alam mga kapatid dyan, tuwan-tuwa tayo eh. Who satisfy your mouth? May Sunday, may pagkain na sa church. Pero bakit naiisip natin eh. Amen. Pero alam po ba, the blessing is, yung provision ng Diyos sa buhay natin, hindi titigil yan. Hindi mapuputol. Kapag sinabi mong, God will provide, maniwala ka. Amen. 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 Kasi may gagawin ng Panginoon. Kumbaga, hindi ka niya pagkukulangin. Amen. Sino pong nakaranas na hindi pinakulang ng Panginoon? Amen. Amen po ba tayo doon? Sino po nakaranas na, alam niyo po sa bahay po namin, i-share ko lang po sa inyo, yung rep po namin, hindi po na, wala kang makikitang basilyo. Problema na kami, gusto namin ilalagay. Kaya ang ginagawa, pinamimigay na po. Kasi overflowing na. Amen po ba tayo doon? Sino pong gusto makaranas ang rep mo sa bahay, ang bigasan mo pupunuin ng Panginoon? Yung apaw-apaw na. Amen. Amen. Ang lahat po na maniniwala tatanggap. Amen po ba tayo doon? Pastor, kasi wala pa naman eh. Wala nga kami hirap eh. Okay lang yan. I-bless ka ng Panginoon ng rep. Amen. Alam niyo po, and your youth renew like the eagle. Pwede bang tingnan mo inyong katabi? Tingnan mo, kapatid, papata ka ng papata. Mukhang hindi ka naniniwala, papata ka ng papata. Kasi kaya i-renew ng Panginoon ang lakas mo eh. Like a eagle. Amen? Amen! And the Lord execute righteousness and justice. Kung sa paningin mo, ang justice ang mundo. Sa paningin mo, parang lagi kahit sa workplace mo, parang okay lang yan. Injustice sila, okay lang yan. Pero ang Diyos, kumbaga ang Diyos po ang ilalaban sa'yo. Ilalaban ka ng Diyos. Amen po pa tayo doon? Huwag ka mamumblema kung puhusip-sip sa trabaho mo. Wala yan. Amen. Ang mahalaga, gawin natin yung part natin para sa Panginoon. Amen po pa tayo doon? Gawin natin ang part natin sa trabaho, ang Diyos ang bahala mag-bless sa'yo. Amen po pa tayo doon? Kasi kapag niloloko mo, yung mga tao na nakikita mo pa lang, kaya mo nalokohin, kaya mo nalokohin ng Diyos. Amen po pa tayo doon? Kapag, alam ba sa workplace nyo na Christian ka? Kapag hindi, sabihin mo, I'm a Christian. Magugulat ka pag sumugot siya, matakot ka. Pero pag sinabi, kaya pala. Pero pag sinabi, tinong ako ng taas niyo matakot ka. Ipahalata mo. Sabi mo ba tayo doon? Kaya kahit injustice ang mundo, ang Diyos, tapat siya. Amin mo ba tayo doon? Amin mo ba tayo doon? Tapat mo ba ang Diyos natin? And our strength and energy renew like an eagle. Wow. I-bless ng Panginoon yung health mo, yung ating pinag-uusapan, i-bless ng Panginoon, kapag yung lahat ng kasalanan mo, papatawarin ka niya, yung sakit at karamdaman mo, pagagalingin ka niya,
Patatawarin ka niya, pag-agaling ka niya, kung ano man ang mga distraction sa'yo, itatabo niya yan. Kung ano man yung mga bagay na sa tingin mo injustice, bibigyan ka niya ng justice. Dahil tapat po ang Diyos sa buhay natin. Amen? Ano pa tayo doon? Bago po yan. Alam niyo mga kapatid, mapahalad tayo. Kasi ito po is Old Covenant na pinag-uusapan. Si David is under the Old Covenant could have been kind of confidence. Kung siya kaya niya, yung confidence na to, na mayroon siyang Old Covenant, how much more should you and I, as a people under a New Covenant? Kasi po tayong lahat po ay under of New Covenant. Ano itong New Covenant to? Ito yung New Covenant na better. Ano itong New Covenant? Ito yung based on better promises na tinatawag for His people. Ano po ba to? New Covenant na to. Ito po. Philippians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Kung makikita po natin yung sinabi na David, bless the Lord, O my soul. Parang kahintulad po ito. Blessed be the God. Yung David, kung paano siya nagkaroon ng confidence doon sa tinatawag na Old Covenant, in the New Covenant, binanggit ulit yan, blessed be the Lord and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. Pinag-usapan na po natin no last Sunday, yung spiritual blessing. Yung spiritual blessing ano yun? You are chosen by God, you are loved by God, you are adopted by Heavenly Father, riches of grace, redeemed through Jesus Christ's blood, forgiven of offenses. Lahat po yan, hope in Christ, spiritual inheritance, gospel of salvation, sealed with the Holy Spirit. Lahat po yan ang tinatawag na spiritual blessing. Amen. Minsan kasi nakatingin lang tayo sa blessing na, Pastor, wala kang laman yung bangko eh. Blessed pa. Minsan nakatingin tayo minsan sa financial eh. O lagi, o madalas. Kaya parang yung ating faith is o tayo, kami our faith, hindi yan base sa ating nakikita, nakaramdaman. We are living by faith, not by sight. Amen. Kaya nga, kung ikaw, napanood ko kanina, kung ikaw may nararamdaman, if you are living by faith, magaling ka na. Huwag ka na magduda. Kung sa paningin mo, you are not blessed, you are blessed, kapatid, huwag ka na magduda. Amen. Mapahalag tayo. Kung sa tingin mo, hindi ka pinatawad ng Panginoon, pinatawad ka na ng Panginoon. Nilinis ka na ng Panginoon. Pinano ka na ng Panginoon. Niligtas ka na ng Panginoon. Amen. Amen. Ngayon, yung paraan ng pamumuhay mo, mag-iiba. Amen. Ano ba tayo doon? Huwag tayo magduda po sa ginawa ng Panginoon Jesus. Maniwala tayo sa ginawa ni Jesus. Hindi tayo tatanggap ng blessing na in-expect natin kung tayo po ay nagdududa. Ang sabi niya, ang mga nagdududa, hindi tatanggap yan. Amen. Naalala ko po, meron po sa example. Wait po. Basta gagamitin ko na example. May dalawa po. Meron ako tinatawag, ito po yung transmitter, ito yung receiver. Pag nagkikita ko po, o ginagamit ko po ito, ito yung transmitter, ito yung receiver. Transmitter, receiver. Walang problema sa transmitter. Ang problema minsan receiver. O kadalasan. Why? Jesus Christ paid them all fully. Sa yung transmitter. Yung receiver tayo. Ayaw nating maniwala sa ginawa ni Jesus.
Kaya pilit natin ginagawa yung ating, kumbaga in-earn pa rin natin yung blessing natin. Do not earn. Amen. Kaya itong receiver, kailangan maayos. Kasi kung ang transmitter ay maayos, at hindi maayos ang receiver, hindi magpapaksyon. Amen. Pwede mong sabihin mo sa iyong katabi, Panginoon! Sabihin mo kay Lord, Lord! Ayusin mo, receiver. Ayusin mo ako. Amen. Ayusin mo. Ayusin mo. Amen ba tayo doon? Amen. Kasi tayo may problema eh. Tayo yung pilit na ini-earn. Ginagawa. Hindi naku po, maniwala kayo kapatid, kahit anong luhod mo. Kahit magputi ka hanggang talampakan. You are blessed. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. Amen. Anong kailangan natin? Maniwala. 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 Maniwala tayo na tinanggap na natin yung blessing. Amen. Amen ba tayo doon? Amen. Colossians chapter 1 verse 12. Giving thanks to the Father who has qualified, us to be partaker of inheritance of the saint in life. Kapatid, qualified ka na maging partaker. Mukhang hindi niyo po naiintindihan. For example, ganito po yan. Sa basketball po, nagbabasketball po kasi ko. Kapag ikaw ay hindi qualified, hindi ka pwede maglaro. Kapag disqualified ka. At kahit anong galing mo, pag disqualified ka, wala. Eto, si Jesus, qualified ka. As to be partaker of inheritance. Kung baga tagapagmana ka, kapatid, ayaw mo? Ayaw mo? Ganito yan. Yung blessing, kasama ka yan. Amen. Natatanggap. Yung mga maniniwala sa lang po makakatanggap. Amen. 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 We are blessed, kapatid. Yung inheritance na tinatawag, maniwala tayo, yung ating blessing is on the way na. Amen. You are qualified. Amen. Na tumanggap ng blessing. Amin pa ba tayo doon? He qualifies you. He made you worthy to participate, to partake, to enjoy your share of inheritance, of being, of blessing that He made available to His people. Minsan kasi isip natin, siguro hindi ako worth it. Kasi, siguro hindi ako worth it na tumanggap eh. Buti pa si pastor. Buti pa yung mga leaders. Sila kasi leader sila eh. Sila, pastor sila eh. Kaya worth it sila. Alam mo kapatid, hindi po eh. Tayong lahat. Amen. Tayong lahat. Kinuwalify ng Panginoon to partake in His inheritance. Amen. Tayo po lahat. You and I don't need to do anything more to make ourselves worth it. He made you worth it. Nothing to do with your effort. Nothing to do with your effort, kapatid. You and I is already positioned and ready to receive every blessing and all His benefits that He has made for His people. But there is one thing that God wants you and me to do. Ano po yun? Dito pa lang po ang isimula ang preaching. Game. Introduction pa lang po. Kasi yun po yung pinag-uusapan natin last 2 weeks. Introduction pa lang po yun. Game na po tayo. Pwede mo sabihin mo sa sarili, kapatid. Game ka na ba? Ito na po yun. Ito na po ang umpisa ng ating preaching. Matthew chapter 8, verse 5 to 8.
So, haba pa ng introduction mo. Review lamang po yun. Sabi niyan, when Jesus has entered in Capernaum, pwede mo basahin po natin, a centurion, Lord, he said, that servant lies at home marvelous, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? The servant replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. Amen. Isa po example po natin yung isang Roman centurion, Roman officer, na yung kanyang alaga o servant ay may sakit. Di ba? Mayroon siyang sakit. Yan. My servant is lies and at home paralyzed, suffering with therapy. Jesus said to him, shall I come and heal him? And centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word. Pwede mo sabihin, say the word. Say the word. Pwede mo sabihin, say the word. Say the word. And my servant will be healed. Yung centurion lumapit kay Jesus. Sabi niya, yung aking pong servant may sakit. Sabi ni Jesus, shall I come? Kumbaga, si Jesus na ang nagsasabi na, gusto mo punta ako sa bahay mo? Kung sa atin po, for example, sinabi sa iyo ni Jesus, brother, sister, punta ako sa bahay mo. Must be, ikaw, mag-ready ka. Siyempre, si Jesus pupunta sa bahay mo eh. Matutuwa ka. Pagkahanda mo ng lechon, baka buo pa o pinapaitan. Shall I come? Ba't ang centurion sabi niya, hindi na, huwag na. Kasi, hindi ko naman deserve it. But just say the word. And my servant will be healed. Just say the word. Sobrang na-amaze ang Panginoon. Say the word. Just say the word. Kasi sabi niya, next, for I myself, a man under the authority, with soldier under me, I tell this one, go, and he goes. And the one come, and he comes. And I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, nung napakinggan to ni Jesus, he was amazed, and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such a great faith. Amen. Si Jesus na-amaze. Alam niyo, si Jesus na-amaze. Doon pa lang panalo na eh. Ang sabi ni Jesus, wala akong nakitang ganito. Kakaiba to. Meron sa matibay na pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, alam ng centurion ng authority na tinatawag. Alam niya na kahit sabihin na by saying the word, and the servant will be healed. Kapatid, talaga ini-encourage tayo ng Panginoon na maging tulad tayo ng pananampalataya ng centurion na to. Na dahil sa sinabi ni Jesus, ay mangyayari. Amen. Why? Because of your faith. Nakita ni Jesus yung pananampalataya ng centurion. Nagkapi yung pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, yung ating pong faith, nakikita ng Panginoon. Tinitignan ng Panginoon. Just say the word. Sabi ng kanyang, sabi ng centurion, just say the word. Alam niyo, sa salita ng Panginoon, may ginagawa po. May nangyayari. Amen. No matter how distant, kahit anong layo na, no matter what, kahit anong klaseng kalamdaman niya,
Kahit anong klaseng problema yan, kayang gawin ng Diyos siya. Amen. Kayang baguhin ng Diyos siya. Kayang pagalingin ng Diyos siya. Base sa iyong pananampalataya. Sabi yan, na-amaze si Jesus. Wala akong nakita ng pananampalataya. Yung faith mo ba, kapatid, na-amaze ba si Jesus dyan? Yun po yung tanong ko lamang po at kayo na pong bahalang sumagot. O parang, God, ang tagal na ng Kristiyano. Kaya hindi naman ganun si Jesus. Pero alam niyo ba, habang nakikilala natin ang Panginoon, dapat po yung ating pananampalataya ay patibay ng patibay. Palago ng palago. Amen! Amen! Yung ating pananampalataya. Second example, Matthew chapter 8, verse 11 and 13. I say to you that many will come and east and west who will take care of this place of peace and with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subject of the kingdom will be thrown outside into the darkness, where there are weeping and gnashing teeth. Then Jesus said to the centurion, "Go, let it be done just as you believe it would." Then the servant was healed at the moment. Alam niyo mga kapatid, by saying the word, may ginagawa po ang Panginoon. Amen. Amen. Kaya kailangan meron tayong word of God sa buhay po natin. Amen. We must have word of God in our life. Ngayon natin pinag-usapan last week. Kailangan yung ating word, kailangan meron tayong pinangahawakan, pangako ng Panginoon, salita ng Panginoon. Amen. Amen? Kasi kung wala tayong pinangahawakan, mahina po. Para tayo yung example na nagtayo ng tahanan sa buhanginan. Opo. Nagtayo tayo ng tahanan sa batuhan. Amen po tayo nun? Na kahit anong bagyo, kahit anong lindol, na kahit anong pagdaanan na problema at trials, we stand the Word of God. Amen po tayo nun? Amen! Ito po yung second example. Matthew chapter 9, verse 20 to 22. Just a woman who had suffered for 12 years with constant bleeding came upon behind him. She touched the finger of his robe, for he thought, if I can just touch his robe, I will be healed. Jesus turned around, and when he saw his hair, he said, "Daughter, be encouraged, your faith has made you well," and the woman was healed at the moment. Ito po yung story po ng babae na tinutugo ng 12 years. Ang kanyang thoughts, ang kanya pong belief na mahawakan ko lang kahit yung halingkingan po ng robe. Gagaling ako. Amen. Alam mo mga kapatid, tinitingnan ng Diyos ang ating pananampalataya. Kaya sabi niyan, gumaling ka dahil sa iyo pananampalataya. Kapatid, alam mo, yung ating buhay pananampalataya, dapat po pinalalago natin na pinalalago. Amen. Amen po ba tayo na? Amen. Kasi walang imposible sa Panginoon. Naniniwala itong babae na to na ang kagalingan ay magmumula lamang kay Jesus. Na kahit, kasi ang picture ko po na nakikita ko po yan, siksikan. Pero itong babae, makikipagsiksikan kahit dinudugo siya. Kahit may usang nararamdaman. Kasi uncommon na nga naman yan eh. You are bleeding at nakipagsiksikan ka. Dahil mayroon ka pananampalataya na mahawakan ko lang. Kahit kapiraso. Nalala niyo po yung
seed ng mustard seed. Yung mustard seed na kaya mag-move ng mountain. Yung ating pananampalataya, kapatid, hindi na nanatilig as a mustard seed. In example lang ang mustard seed, pero hindi mananatilig mustard seed yan. Amen! Kailangan lumalago ang ating pananampalataya. Amen? Kaya yung kanyang pananampalataya ang nagpagaling sa kanya. Kapatid, ano man ang nararamdaman mo ngayon? Base sa iyong pananampalataya, kayang sagutin ng Diyos yan. Amen. Kasi niredeem na nga na tayo. Manampalataya lamang po tayo, kapatid. Amen? Yung centurion nakatanggap because of spirit. Yung babae gumaling because of the faith. Matthew chapter 15 verse 21 to 25. Malapit na po ako matapos. Then Jesus went out from there and depart to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from the region and cried out to him, saying, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed." Kung maalala po natin, yung sinabi ni David na yung have mercy, yung tender and mercy ng Panginoon kayang ibigay. Amen? Because He redeemed us. Ito po yung hinihingi po ito po yung hinihingi ng babae para sa kanyang anak. Lord, have mercy. Mercy. Alam niyo po, ang Diyos po natin maawain. Amen. Tender mercy. Mahabagin. Kaya bang pagalingin? Kaya bang pagalingin? Yes. He answered, not the word that his disciple came and urged him, said, "Send her away, for she cried out after us." But he answered and said, "I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." Then she came and worshipped him, saying, "Lord, help me." Kapag po ba tayo lumalapit sa Panginoon, sa tingin niyo ba, hindi tayo pagdidingin ng Panginoon? Hindi tayo ng Panginoon. Amen? Ang Diyos natin hindi moody, na parang pag sinabi niya, lalapit ka ako kung may kailangan ka. Hindi po ganun. Hindi ganun ang Diyos natin. Kasi minsan kaya ng picture natin eh. No. Huwag natin isipin yun. Kaya mong lapitan ang Panginoon kahit anong sitwasyon mo. Amen. Lapit ka sa Panginoon. Kaya tayo minsan takot tayo lumapit sa Panginoon kasi takot tayo na nasabihan na nagpe-pray ka kasi mayroon kang karamdaman. Isipin yun. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Amen. Amen. Kaaway lang sa atin yun. Pero maniwala tayo ang Panginoon. Kapag tayo ay lumapit dumulog sa Panginoon, kaya kanyang pagalingin, kaya kanyang pagpalain, kaya kanyang i-bless. Amen! Amen pa ba tayo doon? And then, sabi diyan, but he answered and said, "It's not good to take the children's bread and throw it to the little dogs." And she said, "Yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table." Then Jesus answered, ang sabi ng Panginoon, said to her, "A woman, great is your faith. Let it be to you as you desire." Kasi yung babae, sabi niya, kahit kakaupo ka. Ang sabi ni Jesus, great is your faith. Let it be done. Gumaling ba? Kaya pagalingin. And his daughter was healed from that very hour. Alam niyo mga kapatid, tinitingnan po ng Diyos ang ating pananampalataya. Amen. 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 Yung ating pananampalataya, essential po yan sa buhay po natin. Amen. Kailangan natin. Ito po. Hindi po tayo kulang sa knowledge. Kulang tayo sa application of our faith. Ang dami na po natin napakinggan na preaching. Most of us, tumagal na tayo ng more than 10 years, 5 years, kahit a year. Marami na po tayo napakinggan na preaching, mga kapatid. Amen po ba tayo doon?
O hindi lang dito, through online, Facebook, marami na tayong nabasa, marami na tayong napakinggan. Alam nyo, hindi tayo po kulang. Ang kulang natin ay application ng ating pananampalataya. Amen. Amen. Hindi tayo kulang sa narinig. Ito nga itong ating pong pinag-aaralan, napakinggan natin ito ilang beses na eh. May dalawang klase. Yung isa po, knowing that the Bible said. Yung pangalawa po, believing what the Bible said. Nasaan ka dyan? Amen. Hindi tayo kulang sa knowledge what the Bible said. Kulang tayo sa ating paniniwala, sa ating pong paggawa sa ating paniniwala. Ano po ba tayo? Believing what the Bible said. Kulang tayo sa exercise of our faith. Alam niyo ba, ini-exercise ang ating pananampalataya to receive our redemption blessing. Amen. How to exercise? Number 1, enter in the place of rest. Amen. Sa madaling salita, do not worry. Ano po, resting is the knowledge that God has finished the work of for your redemption. God has already provided for you the forgiveness, healing, deliverance, wholeness, etc. And there are God benefits or blessing for you to works that already been done. Tapos na po. Amen. Tapos na po. Ginawa na ni Jesus. Tetelestai. It is finished. Full finish. It means, yung ating takot, yung ating worries, yung ating anxieties, yung bawat area ng ating buhay na yan, worries, disturbed, troubles, anxious, dapat huwag natin bigyan ng lugar sa buhay natin. Amin po tayo doon. Amen. Ang kailangan natin, the problem are not exact. Hindi naman natin kailangan kung baka madaling salita, meron naman talaga yun eh. Dumadaan naman talaga yun eh. But kailangan settle down in the Word of God. Yung ating pananampalataya, dapat stick to that. Amen? Means, God and His Word as you become more bigger than your problem, yung problema mo. Kung ang worry mo, kailangan mas malaking pananampalataya mo. Yung aking pong damit, mga damit ko po na ganito, 316. Meron po kita po ako dyan, dito po sa gilid. Yung meron po makakaintindi nito. Nakalagay po doon, more faith, less fear. Ayan po yung nakalagay doon. Pag meron po yun, tingnan niyo po sa bahay niyo. Ibig sabihin yan, dapat mas matibay ang ating pananampalataya kaysa sa takot. Amen. Amen po pa tayo doon. Kasi the more na nagkaroon ka ng pananampalataya, lumiliit yung takot mo. Amen po pa tayo doon. No, kapag nagkaroon ka ng rest, ito yung rest, yung kapahingahan. Amen, yung kapahingahan. Na kahit anong troubles, mayroon kang peace. Na kahit anong problema, kasi pwede naman eh. Pwede may problema eh. Yes. Wala pa rin, meron pa rin walang problema? Lahat tayong problema eh. Lahat tayo meron tayong troubles, lahat tayo meron eh. Ba't dapat meron kang kapahingahan? May peace. Amen. Your rest. Amen. In the Word of God. Kasi alam mo na yung Word of God mas makapangyarihan kahit saan. Sa problema mo, mas kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Amen. Sa storm mo, mas malakas ang Diyos. Kasi kahit ang storm, by saying the word, stop, i-stop yun. Amen. Amen mo ba tayo doon? Kaya itindihan mo na dapat yung ating pananampalataya para may exercise yan, dapat hindi tayo nag-worry, hindi tayo in-rest. Amen. Meron tayong kapahingahan. Yung kapahingahan, yung payapa ka, yung pwede ka matulog
kahit meron kang problema. Kasi alam mo na may sumasagot sa iyo. Alam mo na hindi bulag ang Diyos, hindi bingi ang Diyos. Dinidinig niya at nakikita niya kung ano meron ka. Amen. Just rest in the Word of God. Put place, exercise your faith. Tuntun pa lamang, nagpo-fall down na tayo, okay lang, bangon ulit. Laban. Amen. Amen. Kaya nga, sige, kung talagang laban, enter in the place of rest. May problema, okay lang yan. May kapahingahan. God and His Word should become so dominant in your heart. Yes, we are not denying existence of problem, but I am refusing to give the problem a right to trouble me. May nire-refuse mo. Choose to believe the Word of God. Ano po tayo? Mas piliin po natin na maniwala. Sabi nga dun sa Matthew chapter 11 verse 28, come to me, all you who are worried and burdened, and I will give you a rest. Yung rest na inaalok sa atin ng Panginoon. Ito po yun. Take my yoke upon me. Learn from me. For I am gentle and humble in heart. You will find rest for your soul. Sino gusto na kapahingahan? Sino gusto po na kapahingahan? Yung kapahingahan na kahit yung, alam mo, nasa church ka na, iniisip mo pa yung problema mo. Alam mo, gusto ng Panginoon kapahingahan. Tanggapin mo kapahingahan ng Diyos. Yung nandito ka sa church, pero isip ka, ano kaya? Meron kaya silang pagkain sa Pilipinas. Kapatid, God will provide. Yung pang kakatapusan na naman. Isipin na. Amen. Wala nang papel eh. Huwag ka isipin yan. Bibigyan ka din ng papel. Amen. Marami na sa atin dito, walang papel, nagkapapel na. Ano ba tayo doon? Marami pang bonus. Kaya huwag mo isipin niya. Huwag mo isipin, ang unfair naman ng Diyos, sila pinagpapal. Hindi unfair ang Diyos. Tingnan mo lang ano yung palas niyo. Ang Diyos ay sapat sa buhay mo, kapatid. Amen. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos kapag ikaw ay nanampalataya sa Kanya ng buong buo. Hindi ka niya pagkukulangin. And bibigyan ka niya ng kapahingahan. Amen po ba tayo doon? Kapahingahan. Pero palapahan natin ng Panginoon. Kapahingahan sa lahat ng bagay. He has become our rest. Alam niyo yung mundo, pilit ng pilit humanap ng rest. Pero hindi kaya ibigay ng mundo ang rest na yan. Kahit magbakasyon ka sa Punta Cana, sa Mexico, sa kung saan lugar, ang kapahingahan sa Diyos mo lamang po matatagpuan. Amen. Hindi mo kailangan lumayo. Just call. Lord, kailangan kita. I need your rest. Isang beses po ako nasa bahay, yung talagang bigat na. Bigat na. Matagal na po ito. 1978. To be exact. Hindi, matagal na po yun. Sabi ko, Lord, bigat na. Alam niyo, ginawa ko ng bitala. Nalanta ko yung kapahinga. Pagkatapos ko matay, di ko alam. Sabog na lubat, tugog na sipon. Pagtapos tulog na. He give me a rest. The place of rest. Minsan kami po, gusto ng Panginoon na ipatungol lahat sa Kanya. Ipatungol lahat. Ibigay mo na sa Kanya. Gusto nga na inaalok na tayo eh. Palitan tayo. Mabigat yung sa'yo, sa akin, light lang to. Ayan po yung alok sa atin ng Diyos. Amen? Kaya po, Matthew chapter 11, sabi yan, verse 22, have faith in God. Jesus answered, truly I tell you, if anyone say to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believe that what he said will happen, it will be done for them. Kaya-kaya po, kahit anong mountain yan, just say the word.
say, parang yung parang inuutusan natin, ikaw, problema ka, alis! Aalis yan. Gising talaga siya. Lahat ng problema, alis! Problem, alis! And do not doubt in your heart. Believe. It will be done. Amen? Kahit anong mountain of problem, kahit anong mountain of diseases, sickness, lahat yan. Speak to your mountain. Speak to your financial problem. Speak to your healing. Speak to deliverance for your family. Speak. Say the word. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Amen. The redemption blessing, whether it is forgiveness, healing, redemption from something that destroys your life, just speak to the situation, and by faith, you will receive. You will be happy. Amen? Have rest in God. Amen? Amen ba tayo doon? Dalawang bagay po maghahadlang para hindi natin tanggapin. O yung humahadlang po sa atin para hindi natin maranasan yung redemption blessing. Number 1, unbelief. Yung hindi paniniwala. Na ikaw ay magaling na ikaw ay pinatawad na, ay palamin lang ng kaaway. Isa po yung sadlang. Yung ikaw ay pinagpala na and you are blessed, maniwala ka. Isang hadlang, unbelief. Number 2, disobedience. Nalala ko po yung sa pong preaching, the triangle of blessing, na tinatawag. Triangle of blessing. Para matanggap mo yung blessing, you need to have obedience and faith, blessing. Amen po ba tayo doon? Amen po tayo doon? Kaya nga po, faith is so important. We have acknowledged, but if we don't have faith, we do not receive what we have. Faith is enabled to walk in your redemption blessing. So stand firm, stand to your faith, rest in your faith, speak to your faith, at alam ko po, yung ating redemption na pinag-uusapan, the redemption of blessing, i-enjoy po natin yan. Gusto ng Panginoon i-enjoy natin yung blessing na yan. Amen? Amen? Hindi lamang po sa langit, kundi dito pa lamang sa lupa, nararanasan natin yung redemption blessing. Amen? Sino po gusto makaranas na? Sino po gusto makaranas ng redemption blessing? Yung pag-redeem sa atin ng Panginoon, yung blessing na yan, yung spiritual blessing, yung natural blessing, lahat ng blessing na yan. Gusto po iparanas ng Panginoon sa inyo. Just believe and you will receive. Believe the finished work of God. Believe in the cross. Alam niyo ba believe in the cross? Kailangan maniwala tayo na si Jesus ay sapat na sa buhay natin. Maniwala tayo na base sa kanyang latay, tayo ay magaling na. Amen? Maniwala tayo sa kanyang salita. At maniniwala po ako, hindi po sa sinabi ko, kundi sa sinabi po ni Jesus, natatanggap po tayong lahat kung tayo po naniniwala na hindi nagtutuga sa Panginoon. Amen po ba tayo doon? Yun lamang po, maraming salamat po. To God be the glory.